Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong post, panibagong video, panibagong update na naman po tayo. Itong topic natin mga kaaldab, ayon po ito sa Philippine Star ngayon at ilang mga website na naglabas nga po ng kumbaga komento ayon po sa mga nakakalap nilang impormasyon daw mga kaaldab. Ito yung sinasabi ko, pag ako nagdadaw, kumbaga napupuna nila, pero kapag ka may mga malalaking account, di po ba gaya ng Philippine Star ngayon na kung saan mga kaaldab talagang malalaki, gaya ng pep.ph, di po ba, tapos yung mga website na talagang pinag-uusapan tapos sinabayan pa sa online, abay okay lang, hindi nila kinu-question at wala silang question, talagang pinagpepiestahan. O ngayon mga kaaldab, pinag-uusapan na po ng mga malalaking kumpanya. Bukas sa makalawa, wag po kayong magulat ha, ang magsasalita na dyan sigurado sina Christopher Min at syempre si Ogie Diaz. Medyo kalmado na po, kung mapapansin nyo, hindi na po sila agresibo katulad ng dati, kasi nakakasuhan na po sila di po ba, nakakasuhan na po, kaya po medyo naghinay-hinay na po sila. Kung ako po talagang literal na hindi totoo yung mga sinasabi ko, syempre mga kaaldab, nakasuhan na rin po tayo ng pamilya Mendoza at pamilya Polkerson. Pero nakita nyo, hindi tayo nagbago, hindi tayo naghihinay-hinay. Kumbaga kung ano yung pinokus natin, dun lang tayo, di po ba? Kasi nga po totoo, kasi yung ibang binabalita nila ayon daw po sa kanyang reliable source na binabayaran po nila. Ako hindi tayo nagbabayad Talagang masasabi natin yung mga taong naandun at nakakakita, yun lang po yung nagsasabi. Kasi yung nagbabayad pwedeng gumawa lang ng kwento yun di po ba, para may makuha siyang pera kapalit ng impormasyon na binibigay niya. Halimbawa pumunta lang siya sa isang bahay, tapos nakita niya lang na di po ba, syempre magkakaroon na siya ng imagination na ganito ganyan, tapos ikukwento niya hindi pala totoo, boom, di po ba? Hindi katulad ng mga mamis, mga titas, mga senyor na talagang hindi magsisinungaling yan. At yung mga komento po ng mga taong alam mo na naandun siya, alam mo na nakita mo, yan ang pagkakaiba. Kaya nga ako po mga kaaldab, madalas kong sinasabi yan, madalas kong pinapaliwanag yan. Kaya lang syempre, sino nga naman po ba si Mr. Destiny para paniwalaan nila? Sino nga po ba si Mr. Destiny para sabihin totoo sinasabi ko? Ngayon, di po ba, naglabas sila ng anunsyo tapos binabas naman po nila si Mengay. Hindi po ba nakakalungkot yun? Nauna pang i-bash si Mengay bago maglabas ng anunsyo. Pero yung anunsyo na yun mga kaaldab, base lang yun sa mga taong malalapit daw po sa pamilya ni Mengay o pamilya Atayde. Pero hindi pa, wala pa nilalabas naman po wala pa nilalabas na message o video message, o hindi pa po nagpapa-interview sa madaling salita ang pamilya Atayde. Nag-react na itong malalaking website. Ano sa palagay nyo? Parang may mali, di po ba? Yan nga po kasi sinasabi ko, bakit nauuna pa po sila? Bakit talagang may mga point na ganun ang ginagawa nila? Pero okay lang kapag sila okay, pag ako bawal. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, yung in-update natin na hindi na po pumunta sa birthday po ni sa birthday si Maine ni Laria Atayde at yung tatay niya ni Art Atayde. Doon pa lang questionable hindi po ba? Real talk. Ang problema mga kaaldab, binas ako.
Ang dami mo namang issue, Mr. Destiny. Hindi lang naman pumunta si Mengay sa family birthday o birthday ng pamilya na ni Atayde. Ang dami mong reaksyon na sinasabi, ang dami ng kwento po ang pinapakalat mo. Hindi naman malaking big deal yun. Baka si Mengay busy lang sa Bulacan, busy lang sa magmamanage ng kumpanya niya. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, ang birthday celebration, isang beses lang po yan sa isang taon. Hindi po ba? Kaya nga imposible naman po sa loob ng isang taon, hindi mo siya bibigyan ng atensyon. Pinaghahandaan nga po, di po ba, kada kaarawan, hindi pwedeng sumablay yan. Di po ba? Na kahit papaano ipagdiriwang nyo ang kaarawan nyo, ang pagkasilang nyo sa mundong ito. Tapos kakalimutan mo lang. Okay sana kung simula umpisa maniniwala po ako. Hindi, simula 2019 talagang nag-aano na yan eh. Hanggang 2022 eh. Hanggang 2023 o 24. Ito lang po talaga hindi. Nakakapagtataka at nakakapagduda po, di po ba? Tsaka yung walang video message man lang, hindi po tulad ng dati. Di po ba kayo mapapaisip niyan? O magtataka man lang na bakit nangyayari to? Bakit na parang nabaliwala na lahat ang mga ano nila? Kasi nga po mga kaaldab, may issue. Di dapat yan. Lunes hanggang Biyernes daw po nakikita si Mengay sa Itbulaga. Bakit ni isang beses hindi siya nagsalita? Hindi niya binati. Hindi, real talk to mga kaaldab. Hindi niya binati ang birthday ni Art Atayde. Common sense na lang po mga kaaldab. Imposibleng makalimutan niya yan. No? O yung birthday na lang ni Rhea Atayde. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit hindi man lang niya binati? Kung sabihin na natin nakalimutan yung kay Art Atayde sa tatay ni Congressman, kay Rhea, bakit hindi niya nakalimutan niya rin? Yan ang pagkakataon na talagang sinadya po yan ni Mengay. Yan yung pagkakataon at pagpapatunay lang po. Di po ba? Kaya yung mga kwento po na lumalabas ayon sa mga sinasabi nila, wala naman pong pilitan. Di po ba? Kaya nga sabi ko, dito po sa channel ni Mr. Destiny, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong opinion, na nirerespeto ko naman po yun. Pero sila hindi. Kapag si Mr. Destiny nagpapaliwanag, nagsasalita, nagkukwento, iba na po yung kumbaga komento nila. Talagang yung tipong gigil na gigil, inis na inis, di po ba? Bakit hindi nila batikusin yung naglabas ngayon na meron daw, ayon daw po sa malalapit sa pamilya Atayde, naglabas na nga po raw ng anunsyo. Bakit hindi pa mismong si Ibyang ang magpakitang gilas? Di po ba? Bakit hindi pa si Congressman Arjo ang magsalita? Hindi po ba? The real talk mga kaaldab. Pasensya na po kayo kung bakit paulit-ulit ko lang sinasabi. Para lang malinaw. Para lang klaro. Kasi pagdating daw sa punto na yan, nililihis ko na raw po yung usapin. Kumbaga parang ayaw ko raw pong pag-usapan. Gustong gusto ko nga pong pag-usapan Hindi po ba? Lalo na ngayon sa mga nagsasabing ayaw nila magsalita patungkol kay Atayde. Ako na po nagsasabi, di po ba? Nagaling po sa Philippine Star ngayon. Siyempre, magti-trending yan. Hahanapin nila yan kung meron man. Dahil pag wala, ibabatuhin na naman po ko ng pang-iinsulto, pang-iinis at pang-aasar. Ganun naman po gawain nila Hindi nila matanggap na si Mr. Destiny 101% updated po. Di po ba? Lalo na nga po pagdating sa mga bagay na ganyan. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang.
Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.